Sabi ni Itay, umiwas ng kaunti ang mga mortal kapag may dumaraang tagapagsanay. Pero hindi niya naman sinabi kung paano. Ano ang gagawin kapag wala nang mapagtataguan? Siya Odu, palakasin mo pa ang apoy. Itay, aalis na ako. Huwag kang makialam. Hindi mo ito saklaw. Wala kang kakayahang makialam. Mamamatay ka. Haha. Bitawan siya, hahaha. Saan ka nang galing, lokong naghahanap ng kamatayan? Hahaha. Enye. Isang mortal lang, nagpapanggap pang bayani. Ngayon, ipaunawa ko sa iyo. Sa harap ko, hindi ka man lang kasing halaga ng isang insekto. Ano ba iyan? Katawang Haring Leon, ikaw ang may katawang Haring Leon. Umatras kayo, bilis, umatras. Itay. Ano ba talaga ang iniwan mo sa akin? Nagpakita na ang katawang unang hari. Ang anak sa labas ni Wan Shizhu. Buhay pa pala siya. Papatayin na ba natin siya ngayon? Huwag magmadali. Tingnan muna natin kung ano ang kahihinatnan niya. Isang langgam lamang siya. Hindi niya kayang baliktarin ang langit. Nang araw na iyon, 3 bagay ang naunawaan ko. Una, para sa isang tagapagsanay, mas madali pang pumatay ng mortal kaysa tapakan ang langgam. Ikalawa, may nakatago sa katawan ko na isang bagay na hindi dapat umiiral. Ikatlo, ayoko nang manatiling isang langgam. Kalahating buwan na. Isang beses pa lamang lumabas ang bagay na iyon. Nag-recruit ang sektang Tiansuan ng mga katulong. May pagkain, mga lalaking 15 hanggang 20 taong gulang. Kung pumasa sa pisikal na pagsubok, sumama kayo sa amin. Kung suswertehin, baka makakita pa tayo ng sining ng immortal. Sasama rin ako, sasama rin ako. 19 ako, 19 pa lang ako. Piliin ninyo ako, mahal na guro. May lakas ako. Baka sa pagpasok lamang sa sektang immortal. Malalaman ko kung ano talaga ang nasa katawan ko. Saka magkakaroon ako ng karapatang hindi na kontrolin ng kung sino-sino. Hindi na pwede ito. Bilis, hilahin siya sa tabi. Huwag humarang sa daan. Hindi pwedeng huminto. Kapag tumigil tayo, mawawala ang lahat. Dumating na ang oras. Kulang na lang ng kalahating hakbang. Hahaha, nasayang lang ang pagtakbo ninyo. Sa katawan mong iyan, gusto mo pang pumasok sa sektang immortal. Wala kang kwenta. Hahaha, bagsak ka. Hilahin siya palayo. Ginoo, nakikiusap po ako, tanggapin ninyo ako. Pakiusap po, bigyan ninyo ako ng pagkakataong mabuhay. Gagawin ko ang kahit anong marumi o nakakapagod na trabaho. Tingnan mo siya, parang asong gala. Wala nang hiya. Sige, tanggapin na muna natin siya. Pwede siyang magbantay ng tarangkahan. Dignidad. Nang mamatay ang tatay ko sa ilalim ng espada, nawala na rin ang dignidad niya. Enye. Isa palang masunuring aso. Sige, itali muna ang pinakahuli. Maghintay ka para sa pagsubok ng mga katulong. Salamat po, mahal na guro. Kapag dumating na roon, magiging bahagi na tayo ng sektang Tiansuan. Darating ang araw. Ipaalam ko sa mga taong itinuturing na damo at alikabok ang mga mortal. Kung ano ang pakiramdam ng talim sa tapat ng puso.
Ikaw ay mula sa bayan ng Qingchuan. Alagad na Shendu. Shendu, binabati ko po ang senior na alagad. Kusang lumapit ang senior na alagad. Sa isang katulad niyang katulong. Hindi na kailangang maging formal. Sakto, may maliit akong ipapagawa sa iyo. Sa kailaliman ng bangin ng sandaang lason, may isang damong kingluo. Kunin mo iyon para sa akin. Kapag natapos mo ang gawain, ako mismo ang mag-a-apply para sa iyo ng isang mababang uri ng batong espiritu. Ang bangin ng sandaang lason ay ipinagbabawal na lugar sa likod ng bundok. Laganap ang makamandag na ulap. Maging mga insekto sa mabibigat na antas ng pagsasanay ay nagkukumpulan doon. Kahit mga alagad na nasa antas ng pagpapadaloy ng ki ay maaaring makapasok. Ngunit hindi nangangahulugang makalalabas silang buhay. Lalo na ang isang hamak na mortal na katulong na hindi pa nakapapasok ng espiritual na enerhiya sa katawan. Susundin ko po ang utos, senior brother. Tiyak na hindi ko po bibigyan ang ipinagkatiwala ninyo. Mabuti. Bumalik ka agad. Isang mortal na nakaligtas mula sa nayong bayan ng Qinghe. Kapag hinayaan siyang manatili, kapahamakan lamang ang idudulot niya. Mas malinis kung mamamatay siya sa tawiran. Gusto mo akong ipapatay gamit ang ibang tao. Kung gayon, mabubuhay akong makababalik para makita mo. Laganap ang makamandag na singaw. May mga nabubulok na dahon pa sa lambak. Humahampas sa mukha ang baho, kasabay ng amoy ng nakalalasong likido. Ah! Tatlong hakbang sa kaliwa, isa lang ang ligtas. May nakatagong alakdan na may dalawang buntot sa siwang ng bato sa unahan. Doon sa daan sa kanan, maaari kang dumaan. Orkidya ng malinaw na puso. Kayamanan ito para sa pagpipino ng mga eliksir. Ang isang halamang ito ay sapat ng ipagpalit sa sandaang mababang uri ng batong espiritu. Pati mga alagad ng panloob na sangay ay maiinggit kapag nakita nila ito. Ah! Magtiis ka muna. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong lunukin ito. Ha ha ha! Kaya pala. Ang iniwan ng patay ay maaari palang magpalakas sa akin. Hindi ba iyan si Shendu mula sa bakuran ng mga katulong? Hindi ba siya ipinadala sa bangin ng sandaang lason? Paano siya nakaligtas? Isang hamak na mortal na katulong. Ikaw. Buhay ka pa at nakabalik ka. Mabuti at hindi ko binigo ang ipinagkatiwala ninyo, senior brother. Mapalad lang po ako at nakapagdala ng damong kingluo. Wala po akong silbi. Pinaghintay ko po kayo ng matagal, senior brother. Mabuti, mahusay kang gumawa ng ipinag-utos. Magpapadala ako ng merienda sa iyo. Salamat po, senior brother. Hindi man lang siya napatay ng pista ng sandaang lason. Hindi na maaaring manatili rito si Shendu. May ipinag-utos si senior brother Shendu. Sa ilalim ng malamig na lawa sa likod ng bundok ay may isang perlas na yelo. Pumunta ka at kunin mo iyon. Hindi ba lumilitaw ang mga yelong buhaya sa malamig na lawa? At gusto mong isang mortal ang pumunta roon. Hindi ba pagpapadala iyon sa kamatayan? Susundin ko po ang utos. Kayang harangan ng enerhiya ng kamatayan ang daan. Kayang lamunin ng mga itim na marka ang espiritual na enerhiya. Ito ang kakayahang dahilan kung bakit ako nakaligtas. Nasa ibabang kaliwa ang yumib na yelo. Magpahinga ka, basta huwag mo siyang gisingin. Napakatalino mo, senior brother. Inutusan kang linisin ang natirang enerhiyang demonyo ng isang tagapagsanay ng demonyo. Sa mga pira-pirasong alaalang iyon,
Mayroon palang mga piraso ng isang batayang teknik ng espada. Tuwing gabi, mag-isa ako. Paulit-ulit kong sinasanay ang mga kulang na galaw ng espada. Kailangan kong lumakas. Senior Brother Shenju, inutusan kang umakyat sa bangin sa hilaga upang mangolekta ng espiritual na damo. Buhay ka na naman at nakabalik. Mababa man ang katayuan ko, mapalad naman ako. Kung gusto mong mabuhay sa mundong ito, mas mabuting huwag kang magpakitang gilas. O, hindi ba ito ang katulong na napakatigas ng buhay? Ay, pasensya na. Hahaha, walang problema. Hindi naman sinadya ni Senior Brother Han. Pati aso ay hindi kakain ng maruming bagay na iyan. Mas mabuti pang huwag mo na iyong kainin. Hahaha, sobra ka na. Saan nanggaling ang asong gala na ito at nakikialam sa usapan ko? Senior Brother Han, huminahon po kayo. Hindi marunong ang kapatid ko sa asal. Ako na po ang humihingi ng tawad para sa kanya. Ano ba ang pakialam mo? Ang hamak na basura ay dapat kumilos na parang basura. Sa susunod, huwag ka ng mangahas humarang sa daan ko. Kung hindi, ikaw ang dudurugin ko. Salamat sa iyo. Shendu ang pangalan ko. Ikaw naman. Zhao Xiao daw ang pangalan ko. Kakarating ko lang din dito. Kung gayon, magtulungan tayo at magbantayan mula ngayon. At titiisin mo na lang ang nangyari kanina. Hindi natin siya kayang talunin. Hahayaan na lang ba nating apihin nila tayo habang buhay? Maagang namamatay ang mga naghahanap ng gulo. Mabuhay muna tayo. Darating ang araw. Ibabalik ko sa kanila ang lahat, pati ang tubo. 100 taon na ang nakalipas nang narito ang mga demonyong magsasaka. Dumaan sila sa 3 bayan ng mga mortal. Naging bundok ang mga buto ng mga namatay. Hindi naglaho ang kanilang sama ng loob. Sa paglipas ng mahabang panahon, nagsulputan ang napakaraming mababang uri ng halimaw. Ayon sa mga tuntunin ng sekta, ang panlabas na bahagi ay lilinisin mula sa mga bangkay na halimaw. Ang panloob na bahagi naman ay para sa paglipol sa masamang enerhiya. Ang pinakamalalim na bahagi ay pananagutan ng mga pinakanamumukod tangi. Mabuti ang ipinakita mong sipag nitong mga nakaraang araw, munting kapatid na Shendu. Higit din sa karaniwan ang iyong tapang. Sa pagkakataong ito, ikaw ang papasok sa pinakamalalim na bahagi ng yungib. At lilinisin ang pinakasentro nito. Punong-puno ng masamang enerhiya ang lugar na iyon. Guro, pagpapakamatay na ito, hindi ba? Si Senior Brother Lu Jingyan mismo ang pumili sa kanya. Hindi ito makatarungan. Subukin ninyo siya at saka ninyo hatulan. Susundin ko po ang utos. Mabuti. Hindi kailanman pagtitiisan ng sekta ang sinumang handang tumupad sa kanyang tungkulin. Tulad ng inaasahan, ayaw pa rin niya akong pakawalan. Mukhang nagkukubli ng panganib ang lugar na ito. Tulad ng inaasahan, hindi ito nagkataon lamang. Ah! Ah! Kayanin mo. Magtiis ka. Ah! Unang antas ng paglinang ng enerhiya. Sa wakas, nakapasok na ako sa landas ng mga immortal. Ah! Hindi maaari. Kapag ipinagpatuloy ko pa ito, mauuna akong mabaliw. Inutusan akong magsiyasat sa pagsubok na ito. Ngunit may napansin akong kakaiba sa kailaliman ng yungib ng mga bangkay. Sabay na sumiklab ang dalawang magkaibang aura. Ang isa ay napakatinding aura ng kamatayan, halos mawalan na ng kontrol. Ang isa naman ay aura ng isang nilalang na bagong nakalagpas sa antas ng paglinang ng enerhiya. Ang dalawang ito ay hindi dapat sabay na nasa katawan ng isang alagad na tagasilbi. Ang aurang nagmumula sa iyo ay hindi dapat taglay ng isang mortal. Ano ka ba talaga?
Sagutin mo ako. Ano ang kakaibang mga guhit sa iyong katawan? At ano ang nakamamatay na aurang iyon na hindi dapat taglay ng isang buhay na tao? Ano ba talaga iyon? Nakatigil na ang espadang ito sa lalamunan ko. 3 hininga na ang lumipas, pero hindi mo pa rin ito itinara. Mahal na banal na dalaga. Nanginginig ang iyong kamay. Hindi mo talaga ako gustong patayin. Buong sektang Tiansuan ay gumagalang at natatakot sa iyo. Itinuturing ka nilang banal na dalaga. Isang matalas na talim at sagisag ng matuwid na landas. Ngunit walang sinuman sa kanila ang nakakita. Na ayaw mo talagang maging banal na dalaga. Walang pagkahumaling sa landas ng mga immortal sa iyong mga mata. Pagod lamang. Para kang ikinulong ng isang tanikalang tinatawag na pagiging banal na dalaga. At maraming taon ka ng bihag nito. Mula pa nang magkaroon ako ng kamalayan. Nasa posisyon na ako bilang banal na dalaga. Hindi ako maaaring umatras at hindi ako maaaring magkamali. Hindi rin ako maaaring magkaroon ng pansariling hangarin. Ngunit ang buong sekta, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, ay walang sinumang nangangahas magsalita. Lalong wala ring nakakakita sa tunay kong nararamdaman. Matutulungan kita. Tutulungan kitang mahanap ang bagay na tunay mong hinahanap. Bilang kapalit, lahat ng nakita mo rito ngayong araw, mabulok na lang sa sikmura mo. Bantayan mo ang bibig mo. Tama ang lahat. Kapag nadagdagan pa ng kalahating salita, ako ang mamamatay ngayong gabi. Ha, Shenju. Buhay ka pa pala. Akala ko kasi. Hindi ka na makalalabas. Ayos na, hindi ba't nakabalik na ako? Ang tawag mo ba rito ay ayos lang, himala at buhay kang nakabalik? Tama nga. Kakababa lang ng kautusan ng sekta. Makalipas ang 3 araw ang paligsahan ng bawat antas. Kailangan ding lumaban ang mga alagad na tagasilbi. Hahaha, may bago na namang palabas. Pati tagasilbi makalalaban na. Sa madaling salita, gagawin lang tayong mga panabla. Hahaha, paligsahan daw. Para sa akin, gagawin lang nilang mga punching bag ang mga tagasilbi. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? May kakaibang pagyanig sa yungib na bato. Tiyak na may nagaganap na kaguluhan. Kapag natuklasang may dalang masamang aura ang isang alagad, patayin agad. Huwag mag-atubili. Shenju. Huwag mo akong pagsisihin sa huli. CJ. Sa susunod na laban, si Hanchong ang makakaharap kay Shendu. Itong si Shendu, isang hamak na tagasilbi lang, pero naglakas loob pang umakyat sa entablado. Hindi ito ang gusto ko. Hindi ko man lang kailangang gamitin ang 3 galaw. Karapat-dapat ba ang isang basurang tulad mo na makipaglaban sa akin? Bumaba ka na ngayon. Kapag marunong kang kumilala ng pagkakataon, palalampasin pa kita. Kung hindi, babaliin ko ang mga kamay at paa mo. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Shendu, huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Kung hindi mo na kaya, sumuko ka na. Pakiusap, senior brother, turuan mo ako. Ithwe, hindi mo alam ang hangganan mo. Magsisimula na ang paligsahan. Naghahanap ka ng kamatayan. Nagtatago ka sa akin, titingnan ko kung hanggang kailan ka makapagtatago. Hahaha, sabi na nga ba. Hindi talaga sapat ang basurang ito para labanan si senior brother Han gamit ang isang kamay. Isa pang tama at tapos na ang batang ito. Bumagsak ka na ngayon din. Nagparaya lang ako. Nanalo si Shendu. Nanalo siya laban kay senior brother. Malalim pala ang itinatago ng batang ito. Bakit hindi na lang tayo maghintay? Hayaan muna natin siyang magmayabang ng 2 araw. Gusto ko siyang durugin. Marami pa tayong pagkakataon. Ang Shendu na ito ay hindi pala ganoon kadaling talunin gaya ng sinasabi ng mga alamat. Wala na tayong merienda. Wala na rin tayong pulbura. Wala ni isang butil ng sahod para sa buwang ito ang ipinamahagi sa atin. Walang maglalakas loob na magtago at manggulo sa atin. Maliban kay Lujing yan. Sino pa ba ang makagagawa ng ganitong bagay? Napahiya siya. Hindi ito maaaring matapos ng ganito. Simula ngayong gabi, hindi na tayo maglilinang sa loob ng bakuran. Tahimik at kakaunti ang tao sa kawayanan sa likod ng bundok. Ang kopyon para magkubli. Kaya titiisin na lang natin ito. Hindi ito basta pagtitiis. Kailangan muna nating mabuhay.
Kapag wala ka pang lakas, ang paghamon sa kalaban ay lalo ka lang magdadala sa kamatayan. Haha, kawili-wili. Akala ko'y may magandang bagay akong natapakan. Tumingin lang pala ako sa maling lugar. Isa siyang katawang pumatay sa hari. Sino ka? Palihim kang pumasok sa sektang Tiansuan. Sa likod ng bundok ng sektang Tiansuan, huwag mong sabihing sadya kang naparito para panoorin akong magsanay. Hindi naman talaga. Napadaan lang ako. Nakarinig ako ng amoy ng bangkay kaya sinilip ko. Hindi ko inakalang sa loob ng isang sekta ng matuwid na landas. Ay nagtatago pala ang isang pambihirang kayamanang ganito kasama. Ngayong nakilala mo na ako. Dapat alam mo na habang mas marami ang iyong nalalaman, mas mabilis kang mawawala ng buhay. Matigas din pala ang ulo mo. Sayang ang antas ng pagsasanay mo ngayon. Ikaw ang talagang mamamatay kapag lumaban ka. Sa araw, inaapi ka ng matuwid na sekta. Sa gabi, nagtatago ka rito para palihim na magsanay. Mahirap talaga para sa isang munting langgam na mapilit ng ganito, ano? Maaari kitang hindi ilantad. Maaari pa kitang bigyan ng mas mabilis na landas upang umangat. Gusto mo bang makipagkasundo sa nakatatandang kapatid na babae? Tatanggapin mo ba ang mapa ng ruta na ibibigay ko sa iyo? Kapag nagtagumpay ang lahat, may utang kang pabor sa akin. Kapag nagsalita ako, kailangan mong pagbigyan ako. Isang hamak na langgam na nasa antas ng pagpipino ng ki, naglakas loob ka pang makipagtawaran sa akin. Maaari mong tanggihan. At papatayin mo ako ngayon din. Pagkalipas ng 3 araw, sa oras ng daga, narito ka pa rin. Naglalaro ka ba sa akin? Ipamumudmud ko sa buong sektang Tiansuan ang lihim mo. Ganoon pala, ginamit mo ako upang pumatay sa pamamagitan ng kamay ng iba. Ang kapatid na Dragon King ay nagsara ng bundok, at ang siyam na demonyo ay nagsara rin ng bundok. Lumihis ng 30 sang ang ruta. Ginamit mo akong parang patalim. Pero nakuha mo na ang gusto mo. Pumasok ang isang tagapagsanay ng demonyong landa sa depensang sakop ni Lu Jingyan. Ninakawan ang aklatan ng mga banal na kasulatan. Sino raw ang unang imbestigahan ng sekta? Isang pana, 2 ibon. Kahanga-hanga. Hindi ka lang naglalayong lutasin ang sitwasyon. Hinihila mo pa siya sa putikan. CJ, kinikilala ko ang pabor mo. Ako na ang aayos sa usapin ng mga yaman. Pero kapag inulit mo pa, papatayin kita. Ninakaw ni Lu Jingyan ang aklatan ng mga banal na kasulatan. Nawala ang talaan ng sektang Tiansuan. At pumasok pa ang tagapagsanay ng demonyong landa sa depensa mo. Paano mo ito ipaliliwanag? Nagsagawa ng pagsisiyasat ang iyong alagad. Ngunit malinaw na hindi lamang ito dahil sa mahinang depensa. May espiya sa loob ng sekta. Nasaan ang ebidensya? Natagpuan ito ng iyong alagad kagabi habang nagpapatrolya. Ang iginuhit dito ay mismong tala ng rutang pinasok nila. Nakilala ng iyong alagad na kaisyendu ito mula sa bakuran ng mga tagapagsilbi. Mga bantay, dalhin dito si Shendu. Shenju, alam mo ba ang iyong kasalanan? Walang kasalanan ang iyong alagad. Nasa harap na natin ang mapa. Naglakas loob ka pang magpalusot. Isa lamang akong tagapagsilbi, ni hindi ako makapasok sa aklatan ng mga banal na kasulatan. Paano mo nalaman? Ang mahahalagang hakbang sa depensa. Ngunit ang nakatatandang kapatid ang siyang namamahala. Ilang taon na niyang pinangangasiwaan ang depensa. Siya ang pinakanakaalam sa loob at labas ng aklatan ng mga banal na kasulatan. Sino pa ang makaguguhit ng ganitong mapa? Hindi mahirap alamin. Masyado kang mapangahas. Kamakailan, nalaman ng iyong alagad na kailangan ang bulwagan ng pagpipino ng mga elixir ang orkidya ng malinaw na puso. Kaya nagtungo ako sa bangin ng sandaang lason. Ang halamang ito ay inihahandog ng iyong alagad sa sekta. Kung tunay akong may balak na magkanulo sa sekta, bakit ko isusugal ang buhay ko upang kumuha ng gamot? Isang libong taong gulang na orkidya ng malinaw na puso. Sa bangin ng sandaang lason, paano siya nakalabas ng buhay? Mahal na pinuno, isa lamang itong espiritual na halamang gamot. Hindi nito mapatutunayang wala siyang sala. Magbubukas ang nakatagong dimensyon ng linyuan pagkalipas ng 3 araw.
Kung makapapasok ka sa dimensyon at makapag-uwi ng pagkakataon para sa sekta, may tuturing na nito na napatunayan mo ang iyong sarili. Tinatanggap ng iyong alagad ang utos, mahal na pinuno. Salamat, mahal na pinuno, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong patunayan ang aking sarili. Lumuhod ka. Sa loob ng dimensyon, tingnan natin kung paano ka mabubuhay. Ang nakatagong dimensyon ng linyuan. Talaga bang pinayagang makapasok kahit isang tagapagsilbi? Hahaha, personal na mga ngasiwa si Senior Brother Lou. Mahirap sabihin kung makalalabas pa siyang buhay. Sumapit na ang takdang oras. Pumasok na sa dimensyon. Shen, mapanganib ang dimensyon. Sumama ka sa akin para may magbantay sa iyo. Lahat ay ayon sa pagkakaayos ng nakatatandang kapatid. Mamatay ka. Akala mo ba, dahil nagbigay ka ng kaunting bagay, makababangon ka na? Ngayon, mamamatay ka rito. Walang makakasiyasat sa pinagmulan ko. Sino ang maglalakas loob na galawin ang kapatid ko? Xiao daw, paano ka nakapasok dito? Nakapasok ka ng palihim tapos naglakas loob ka pang pumunta rito. Kaya kitang hayaang mamatay ng mag-isa. Malaki ang swerte mo ngayon. Umalis tayo. Talagang hangal ka. Hangal ka nga, pero matigas ang buhay mo. Saan tayo pupunta ngayon? Naramdaman mo na naman. May kung anong humihila sa akin mula sa loob. Hindi mukhang may nabubuhay rito. Dapat na tayong umalis, pero baka narito mismo ang hinahanap ko. Ilang tao na ba ang namatay rito? Shenju. Huwag mo akong takutin. Shenju, Senior Lu. Kapag namatay ka, hindi ka na makakalabas ng buhay. Iyon lang ang kakayahan ni Lu Jingyan. Puro pakakawala lang ng aso ang alam niya. Tatlo laban sa isa, ano nang ipinagmamalaki ninyo? Xiao Dao, umatras ka. Hindi ako aatras. Nangako akong poprotektahan kita. Mayroon pa naman ako rito. Hindi na tayo magtatagal. Sabay-sabay na. Shendu, ipinagbabawal na sining. Ipinagbabawal na sining iyan. Senior Lu, gumagamit ng ipinagbabawal na sining si Shendu. Pinatay niya ang dalawa nating kapatid. Tinanggay ng unos ang lahat ng yebe sa labas. Ano ba talaga ang nangyayari sa iyo? Lalong lumalaki ang kapalit. Shendu, lumabas ka rito, ano? Hinabol tayo ni Lu Jingyan. Xiao Dao, magtago ka. Hindi maaari. Nasa tugatog siya ng pagtatatag ng pundasyon. Kapag lumabas ka, para ka lang naghain ng buhay mo. Hindi ako mamamatay. Shenju. Huwag mo akong hilahin pababa. Gusto mong tumakas, ngayon ay dudurugin kita at ikakalat ang abo mo. Dudurugin ko ang mga buto mo at ikakalat ang abo mo. Tagagawa lang ang tagagawa, tumatakas lang kapag may gulo. Alam mo pala noon pa na may bitag dito. Nagpapanggap kang makapangyarihan at nagkukunwaring mahiwaga. Isang tagagawa lamang sa ikatlong antas ng pagpipino ng enerhiya. Pero nakaiwas siya ng ganito katagal sa kamay ng nasa tugatog ng pagtatatag ng pundasyon. Higit na mahalaga. Para bang pati bawat hakbang niya ay maaga ng nakalkula. Hindi siya basta tumatakas. Shenju. Ano ba talaga ang itinatago mo?
Shendu, tingnan natin kung saan ka pa makapagtatago. Dumating na ang oras. Ano? Mabangis na nilalang mula sa tatlong daigdig. Halimaw ka, naghahanap ka ng kamatayan. Nakuha ko na. Shenju. 3 araw na lang. Shendu, ilabas mo ang lihim na sulat. Wasakin mo ang sariling antas ng pagsasanay. Iiwan ko sa iyo ang buong bangkay. Ikaw ang maunang sumugod, ako ang pipigil sa kanya. Walang silbi, ganap na tayong nakakulong. Mahiwagang bilog ng mata ng langit at pagkandado ng espiritu. Ikaw lang, nasa 3 antas ng pagpipino ng enerhiya, at gusto mong sirain ito. Huling beses na akong magtatanong. Nasaan ang sulat? Sino? Naghahanap ka ng kamatayan. Shenyu. Xiao daw, hindi pa ako patay. Ngayong araw, mamamatay kayong dalawa rito. Shendu, ilabas mo ang lihim na sulat. Huwag mo akong alalahanin. Sumugod ka na. Ilantad ang mga maruming lihim niya. Magsalita ka pa ng isang salita. At ikaw muna ang wawasakin ko. Shendu, naubos na ang oras. Ilabas mo ang sulat. O panoorin mong mamatay siya. Kayong dalawa, manatili rito. Shenju. Ibibigay ko sa iyo. Nababaliw ka na ba, buhay namin ang isinakripisyo para makuha yan. Ihagis mo rito pero dahan-dahan. Hahaha, Shendu, hanggang dito lang pala ang kaya mo. Hahaha, wala nang ebidensya. Ngayon, ikaw naman ang haharap sa amin. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ano pa bang pakana ang balak ninyong gawin? Akala mo ba talaga ay ibibigay ko sa iyo ang nag-iisang ebidensya? Ano ang ibig mong sabihin? Sa unang araw pa lamang sa lihim na dimensyon, pinabagal ko na ang pag-usad sa piitan. Ito ang pain na inihanda ko. Aba, walang hiya ka, hindi mo inakalang mangyayari ito, ano? Impossible. Imposible, papatayin ko kayong lahat. Umalis na tayo. Huwag kang tumalon. Shendu, hindi ka makakatakas. Kumapit ka. Ah! Mahal na pinuno. Sa lihim na dimensyon, nakipagsabuatan si Shendu sa mga tagasunod ng landas ng demonyo upang tambangan ang kapwa niyang disipulo. Maging sa akin ay nagpakawala siya ng nakamamatay na atake. Nakikiusap ako sa mahal na pinuno na ipaglaban ang katarungan para sa mga kapatid na disipulong namatay sa loob ng lihim na dimensyon. Si Shendu, ang hamak na katulong, ay halos mapinsala ng ganito ang senior brother.
Huwag mong sabihin siya nga ang may gawa nito. Kalokohan, ikaw ang may gawa nito. Sinabi ng senior brother na nakipagsabuatan ako sa landas ng demonyo. At tinambangan ko ang sarili kong mga kapatid na disipulo. Nasaan ang ebidensya, ebidensya? Pagbalik mo mula sa lihim na dimensyon, balot ka ng nakamamatay na aura. Nasaksihan ko pa mismo nang salakayin mo ang sarili mong mga kapatid na disipulo. Hindi ba sapat na ebidensya ang sinabi ko? May tuturing na rin iyong ebidensya. Mahal na pinuno, yamang humihingi ng patas na paglilitis ang senior brother. Dalhin natin siya sa pangunahing bulwagan. Siya sa atin natin kung ano talaga ang nangyari sa loob ng lihim na dimensyon. Nais ko ring ipakita ito mismo sa mga elder. Pumasok ka sa bulwagan. Inaakusahan ka ng senior brother na nakipagsabuatan sa landas ng demonyo. At nanakit ng kapwa mong disipulo. Aaminin mo ba? Hindi ako aamin. Ebidensya lamang ang kinikilala ko. Pakiusap, elder, pakisuri po ninyo. Ang rutang ibinigay ninyo sa amin ay likas na nagkukulang sa mga mapagkukunan. Huwag mo akong saktan. Ang iba na ang bahalang humawak sa iyo. Ibigay mo ang lihim na mensahe. Kung hindi, sisiguraduhin kong pareho kayong mamamatay sa loob ng lihim na dimensyon. Dito mismo. Balak pa niya akong patayin para walang makapagsalita. Kasinungalingan, siya mismo ang gumawa nito. Marunong siyang gumamit ng ilusyon. Peking ebidensya ito. Peke ba o hindi? Malalaman iyan sa selyo ng batong sumusukat sa espiritu. Ang selyong ito ay eksaktong tumutugma sa batong espiritu na iniwan mo sa bulwagan ng mga teknik. Walang kahit katiting na pagkakaiba. Lujin, ano pa ang masasabi mo? Mahal na pinuno, nagkamali ako. Nabulag lamang ako sandali. Nakikiusap po ako, mahal na pinuno, patawarin ninyo ako kahit minsan. Hindi na po ako muling mangangahas. Lihim kang nakipag-ugnayan sa ibang sekta. At ipinagkanulo mo ang sarili mong mga kapatid na disipulo. Sinaktan mo ang sarili mong mga kasama. Sinira mo ang dangal ng sekta. Ayon sa mga tuntunin ng sekta, wawasakin ang iyong antas ng paglilinang. At palalayasin ka sa sektang Tiansuan. Habang buhay kang hindi makakatapak kahit kalahating hakbang sa sekta. Hindi kita basta palalampasin, senior brother. Senior brother. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa akin sa mga nakaraang araw. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako ganito kabilis lalago. Shendu, karapat-dapat ka sa gantimpala dahil mahusay mong natanggap ang teknik. Muli mo na namang ipinagtanggol ang iyong mga kapatid na disipulo sa lihim na dimensyon. Bilang gantimpala, simula ngayon. Papasok ka sa panlabas na sekta at tatanggap ng mga pribilehiyo ng isang pangunahing disipulo. Nagpapasalamat po ako sa mahal na pinuno. Salamat po sa lahat ng elder. Shendu, tungkol sa paglalakbay ninyo sa lihim na dimensyon. Malaki ang ipinagbago ng iyong paglago. Nakalabas lang ng buhay ang disipulong ito dahil sa swerte, tama ba?